Hi, I'm Carl Tolentino and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Malapit na matapos ang 2025 season. Kahit padami na ng padami ang mga nagde-declare para sa susunod na draft. Gaya ng mga may remaining season pa sa NCAA pero sasali na din agad. Nakikita na din natin ang mga possible prospects na expire na ang contract overseas. Pero bago natin simulan ang ating big board, ay ipapakita po muna namin ang mga muntik nang makapasok sa ating top 60. Sa rank 60 ay ang 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 59 ay 6'4" power forward na si Ish Katrer. Sa rank 58 ay ang 6'3" small forward na si Kyle Tolentino. Patuloy ang mga high scoring games ni Kyle this season sa MPBL para sa team ng South Cotabato. Unti-unti ay naipapakita niya na isa siya sa best pure shooter sa class na ito. Sa rank 57 ay ang 6' shooting guard na si Kenny Rocacurva. Sa rank 56 ay ang 6'5" center na si Samuel Peralta. Sa rank 55 ay ang 6'3" small forward na si Eli Ramos. Sa rank 54 ay ang 6' shooting guard na si Migs Pangilinan. Sa rank 53 ay ang 6'7" center na si Mario Barasi. Sa rank 52 ay 6'4" small forward na si Chase Lane. Sa rank 51 ay 6'3" small forward na si John Calisay. Sa rank 50 ay 5'8" point guard na si AJ Royo. Sa rank 49 ay 6'1" shooting guard na si Joshua Yero. Sa rank 48 ay 5'11" point guard na si Royce Alporte. Sa rank 47 ay 6'9" center na si Ladis Lepalam. Alam naman natin na hindi masyado nabigyan ng playing time sa Binil si Ladis dahil sa lalim ng big man rotation ito. Pero ngayon sa MPBL para sa team ng Cebu ay mas naging agile at maliksi na siya dahil sa pagbabawas ng timbang ng malaking tulong bilang solid backup center. Sa rank 46 ay 6'4" small forward na si Kobe Monje. Sa rank 45 ay 6'3" small forward na si Jack Cruz Dumont. Sa rank 44 ay 6'3" shooting guard na si Patrick Yu. Sa rank 43 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Sa rank 42 ay 6'4" small forward na si Ethan Galang. Tumaas ang stock ni Ethan sa kanyang last UAAP season dahil sa kanyang efficient outside shooting para sa UE. Pero ngayon sa MPBL ay mas naipapakita naman niya ang kanyang attacking to the basket. Magpatuloy lang ang kanyang improvement para sa team ng Mindoro ay magiging surefire third rounder na siya sa next draft. Sa rank 41 ay 6'6" center na si Paul Turco. Sa rank 40 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Sa rank 39 ay 6'5" power forward na si Mark Sanco. Ilang season din naging consistent stretch 4 na si SBC Sanco, pero ngayon ay dadala pa din niya ito sa MPBL para sa team ng Zamboanga. Patulungan lang niya maging deep playoff team ito ay posibleng makuha siya sa third round ng upcoming draft. Sa rank 38 ay 6'7" center na si Dave Ando. Sa rank 37 ay 6'3" small forward na si Nat Cosejo. Sa rank 36 ay 6' shooting guard na si King Gortiza. Sa rank 35 ay ang 6'5" center na si James Una. Sa rank 34 ay ang 6'6" center na si JL Capulong. Sa rank 33 ay ang 6' point guard na si Joem Sabandal. Naging solid backup din ni Jerome si Joem ng ilang season sa UAAP. Nadala niya yan ngayon sa MPBL bilang backup ni Wamar para sa contender na San Juan. Mas
maging consistent lang siya at matulungan umabot sa finals itong San Juan ay posible nang makuha siya sa second round ng upcoming draft. Sa rank 32 ay ang 6'1" shooting guard na si Gerard Wilson. Alam naman natin na 3-point shooting ang naging main strength ng UIN ng mga nakaraang UAP season. Pero si Wilson na naging anchor ng kanilang perimeter defense at naging transition finisher kung bakit lumaban sa Final Four ang Red Warriors last season. Sa rank 31 ay 5'11" point guard na si Robin Ibe. Sa rank 30 ay 6' shooting guard na si Judel Puentes. Sa rank 29 ay 6' point guard na si Gab Gomez. Lumit ang playing time ni Gab sa kanyang final season sa UAAP dahil sa injury. Pero alam naman natin na naging solid backup siya ni Padrigaw kung bakit nakuha nila ang kampiyonato sa season 85 ng UAAP. Pero ngayon sa MPBL para sa team ng Ilagan ay naipapamalas na niya uli ang kanyang efficient outside shooting. Sa rank 28 ay 5'11" point guard na si Lian Ramiro. Dahil sa dami ng talented scorer sa Green Archers ay halos di napapansin ang kanyang individual skills. Pero nagamit naman niya ang kanyang high basketball IQ at leadership para makapasok sa finals sa last UAAP season ng Lasal. Mas mapataas ang stock niya sa paglalaro ngayon sa Vietnam bago ang draft. Sa rank 27 ay 6' shooting guard na si Sean Kitebis. Sa rank 26 ay 6'4" power forward na si Donachea. Sa rank 25 ay 6' point guard na si Joshua David. Naging isa sa key guards ng Lasal si David nang nakuha ng Green Archers ang kampiyonato sa UAAP Season 86. Pero mas naging consistent ang kanyang two-way game sa kanyang final year sa Lasal. Kaya't magiging surefire second rounder na siya kung magtutuloy-tuloy ang improvement niya bilang main point guard ng Abra sa MPBL. Sa rank 24 ay 6'1" point guard na si Kobe Ardonia. Sa rank 23 ay ang 6' shooting guard na si Harvey Pagsanhan. Napaganda talaga para kay Harvey ang desisyon niya lumipat sa EAC. Dahil sa kanyang one and done season ay talaga naipakita niya ang kanyang reliable scoring skills, lalo na sa transition. Malaki na ang chance na mapick siya sa second round ng next draft. Sa rank 22 ay 6'1" shooting guard na si CJ Austria. Sa rank 21 ay 6'3" small forward na si Waki Manuel. Sa rank 20 ay 6'9" center na si Totomo Tateshi. Sa rank 19 ay 6'5" power forward na si Ace Sandagon. Sa rank 18 ay 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Sa rank 17 ay 6'4" power forward na si Christian Manaytay. Masasabi kong isa sa PBA ready na si Manaytay after ng kanyang final year sa UAP. Pero ngayon na nadadala na niya ang kanyang post-up game sa MPBL para sa team ng Nueva Ecija ay talagang tataas pa ang drop stock niya. Sa rank 69, 6'1" shooting guard na si Cassius Small Martin. Naipakita na ni Martin sa The Asian Tournament na isa siya sa the best scorer sa class na ito. Pero kung magagawa din niya yan sa MPBL para sa star-studded team na Abra ay pwede maging first rounder siya sa upcoming draft. Sa rank 15 ay ang 6'5" power forward na si Yokian Andrada. Mga clutch plays ni Yokian ang main reason kung bakit nakuha ng San Beda ang kampyonato sa last NCAA season. Naging efficient din siya this year sa kanilang Final Four run. Most likely ay makuha na siya sa early second round at baka nga sa late first round ng next draft. At mas magiging PBA ready na siya dahil lalaruin pa din niya ang kanyang final NCAA year kahit after ng draft. Sa rank 14 ay ang 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Sa rank 39, 6'7" center na si Raven Gonzalez. Kahit sa lalim ng big man rotation ng Lasal ay naging isa sa mga reliable inside presence siya sa pagkakakuha ng kampyonato ng Green Archers sa PBA D-League at UAAP. Consistent pa din ang inside game niya ngayon para sa MPBL contender na Abra. Sa rank 12 ay ang 6'5" small forward na si Chris Kuhn. Sa rank 11 ay 6'4" small forward na si James Spencer. Sa rank 10 ay 6'6" small forward na si DJ Fener. Bago maglaro sa Jones Cup si DJ ay medyo unknown pa siya sa mga scouts at Philippine basketball fans. Pero dahil sa paglalaro niya sa SJA ay naipakita niya ang kanyang elite two-way game at superb athleticism. Kahit kung sasali na si DJ sa next draft, for sure ay first rounder ito dahil na din sa dami ng kanyang experience
mag-import sa mga international leagues, lalo na sa Europe. Sa rank 9 ay 6'6" power forward na si Will Gozum. Currently ay may knee injury si Will, pero hindi ito hadlang para maging sure first rounder pa din siya sa next draft. May chance pa naman siya masolidify ang pagiging top 5 pick kung magiging double-double machine pa din siya sa MPBL this season. Sa rank 8 ay 6' point guard na si Jason Brickman. Isa si Jason sa mga highly touted prospect na matagal nang inaabangan pumasok sa PBA. Kahit ngayon na nag-declare na siya, ay posibleng mapick pa din siya sa top 5 kahit medyo may edad na siya. Tingin ko ay magagamit pa ang prime ng elite playmaking skills niya ng at least 5 years sa PBA. Sa rank 7 ay 6'9" center na si Gio Chu. Sa Ateneo pa lang ay naipakita na ni Gio ang kanyang high basketball IQ at kakayahan maka-adapt sa sistema ni Coach Tab. Pero nang dahil sa mga imports ay limited lang ang naging exposure niya. Kahit ngayon sa Japan B-League, mas naahasa ang kanyang inside game at interior defense. Kaya talagang possible first rounder na siya sa next draft. Sa rank 6 ay ang 6' point guard na si Juan Gomez Deliano. Sa UAAP pa lang ay kilala na bilang elite point guard si Juan dahil sa kanyang superb shot creating skills at athleticism. Nadala niya yan sa PBA D-League dahil sa pagkakakuha ng MVP dito. Mas lalo pang nahasa ang overall skills ni Juan sa mga overseas league niya sa Japan B-League at KBL. Kahit kung sasali na siya this draft, ay posibleng siya ang maging best point guard sa class na ito. Sa rank 5 ay 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa mga mini tournament sa US. Pero pag naglaro na siya sa MPBL para sa Batangas at talagang dinominate niya ito, ay magiging surefire top 5 pick na siya sa next draft. Sa rank 4 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Sa NCAA at Phil Basketball lang, naglalaro si Justin ay consider first rounder na siya. Pero talagang lalong tumaas ang draft stock ni Justin nang naglaro siya sa KBL dahil kahit sa mataas na level ng competition dito ay nadala niya pa rin ang niyang explosiveness at scoring talent. Kahit kung sasali na siya sa next draft, most likely ay top 5 pick na siya. Sa rank 3 ay 6'2" shooting guard na si Renz Abando. Talagang tumaas ang draft stock ni Renz na naglaro siya sa KBL pero pinakita niyang franchise player caliber siya na naglaro na din siya sa Gilas. Once sumali na siya sa draft for sure ay top 3 pick siya. Sa rank 2 ay 6'2" small forward na si Terdy Ravena. Halos half a decade na simula na nang inaabangan ng mga scouts sumali na si Terdy sa draft. Pero dahil sa paglalaro sa Japan B-League ay naudlot ito. Currently ay kakapirma lang niya sa Dubai team ng 1-year contract para sa EuroLeague. Kaya kung mag-decide na siya sumali next draft ay posibleng mapick siya sa first round. Dahil bukod sa PBA ready na siya ay sobrang laki na ng kanyang international experience. Sa rank 1 ay 6'10" center na si Kentin Miliora Brown. As expected, ay malaki talaga ang magiging impact ni QMB para sa UAAP champion na UP. Si QMB ang tumapat sa top Twin Towers na sina Philips at Kiambao na talaga nagpataas ng kanyang draft stock. Masosolidify na niya ang pagiging first overall pick once naglaro na siya sa MPBL. May ilang prospects pa ang inaabangan natin mag-declare na din gaya ng mga PhilAm overseas at ilang graduating NCAA players na pwedeng mas magpalalim nitong 2025 plus. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Drop Room.